Magandang araw mga mag-aaral! Welcome back sa ating channel na kung saan ay tinatalakay natin ang mga paksa na maaari ninyong magamit kung nais ninyong magkaroon ng paunang kaalaman sa darating ninyong aralin sa Filipino Baitang 7. O kaya naman ay nais ninyo itong gawing reviewer sa nalalapit ninyong pagsusulit. Sa anumang kadahilanan, ako ay nagagalak dahil pinagbubuti mo ang iyong pag-aaral. Narito muli si Ginang Cruz upang kayo ay tulungan. Sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay ang dapat mabatid ng mga Tagalog ni Andres Bonifacio. Tara, simulan na natin. Itong Katagalugan na pinamamahalaan noong unang panahon ng ating tunay na mga kababayan, noong hindi pa tumutuntong sa mga lupaing ito ang mga Kastila, ay nabuhay sa lubos na kasaganaan at kaginhawahan. Kasundo niya ang mga kapitbahay at lalong-lalo na ang mga taga-Hapon. Sila ay kabilihan at kapalitan ng mga kalakal, malabis ang pagyabong ng lahat ng pinagkakakitaan, kaya't dahil dito'y mayaman ang kaasalan ng lahat. Bata't matanda at 10 mga babae ay marunong bumasa at sumulat ng talagang pagsulat nating mga Tagalog. Dumating ang mga Kastila at dumulog na nakikipagkaibigan. Sa mabuti nilang hikayat na di umano, tayo'y aakayin sa lalong kagalingan at lalong imumulat ang ating kaisipan. Ang nasabing nagsipamahala ay nangyaring nalamuyot sa tamis ng kanilang dila sa paghibo. Gayunman, sila'y ipinailalim sa taal na kaugalian ng mga Tagalog na sinasaksihan at pinagpagtibay ang kanilang pinagkayarian sa pamamagitan ng isang panunumpa na kumukuha ng kaunting dugo sa kani-kanilang mga ugat at yaoy inihalot ininom nilang kapwa, tanda ng tunay at lubos na pagtatapat na hindi magtataksil sa pinagkayarian. Ito'y siyang tinatawag na sandugo ng Haring si Katuna at ni Legazpi na pinaka-kinatawan ng hari sa Espanya. Buhat ng ito'y mangyari ay bumibilang na ngayon sa 300 mahigit na ang lahi ni Legazpi ay ating binubuhay sa lubos na kasaganaan. Ating pinagtatamasa at binubusog kahit abutin natin ang kasalatan at kadayukdukan. Ginugugol natin ang yaman, dugo, at 10 ng buhay sa pagtatanggol sa kanila. Kinakahamok natin 10 ng tunay na mga kababayan na ayaw pumayag na sa kanila ay pasakop. At gayon din naman, nakipagbaka tayo sa mga Inchik at mga Ulandes na nagbalak na umagaw sa kanila nitong Katagalugan. Ngayon, sa lahat ng ito, ano ang sa mga ginawa nating paggugugol ang nakikitang kaginhawahang ibinigay sa ating bayan? Ano ang nakikita nating pagtupad sa kanilang kapangakuan na siyang naging dahilan ng ating paggugugol? Wala kundi pawang kataksilan ang ganti sa ating mga pagpapala. At ang mga pagtupad sa kanilang ipinangakong tayo ay lalong gigisingin sa kagalingan? Bagkos tayo'y binulag,
Inihawa tayo sa kanilang hamak na asal. Pinilit na sinira ang mahal at magandang ugali ng ating bayan. Iminulat tayo sa isang maling pagsampalataya at isinadlak sa lubak ng kasamaan ang kapurihan ng ating bayan. At kung tayo'y mga humingi ng kahit gabahid na lingap, ang nagiging kasagutan ay ang tayo'y itapon at ilayo sa piling ng ating minamahal na mga anak, asawa at matandang magulang. Ang bawat isang himutok na pumulas sa ating dibdib ay itinuturing na isang malaking pagkakasala at karakarakang nilalapatan ng malahayop na kabangisan. Ngayon, wala nang maituturing na kapanatagan sa ating pamamayan. Ngayon, lagi nang ginagambala ang ating katahimikan ng umaalingaw-ngaw na daing at pananambitan. Buntong hininga at hinagpis ng makapal na ulila, balot mga magulang ng mga kababayang ipinanganyaya ng mga manlulupig na Kastila. Ngayon, tayo'y malulunod na sa nagbabahang luha ng ina na nakitil na buhay ng anak, sa pananangis ng sanggol na pinangungulila ng kalupitan, na ang bawat patak ay katulad ng isang kumukulong tingga na sumasalang sa mahapding sugat ng ating pusong nagdaramdam. Ngayon, lalo't lalo tayong nabibilibiran ng tanikalang nakalalait sa bawat lalaking may iniingatang kapurihan. Ano ang nararapat nating gawin? Ang araw ng katwiran na sumisikat sa silanganan ay malinaw na itinuturo sa ating mga matang malaong na bulagan ang landas na dapat nating tunguhin. Ang liwanag niya ay tanglaw sa ating mga mata upang makita natin ang mga kukong nag-akma ng kamatayang alay sa atin ng mga ganid na asal. Itinuturo ng katuwiran na wala tayong iba pang maaantay kundi lalo't lalong kahirapan, lalo't lalong kataksilan, lalo't lalong kaalipustaan, at lalo't lalong kaalipinan. Itinuturo ng katwiran na huwag nating sayangin ang panahon sa pag-asa sa ipinangakong kaginhawahan na hindi darating at hindi mangyayari. Itinuturo ng katwiran na tayo'y umasa sa ating sarili at huwag antayin ng iba ang ating kabuhayan. Itinuturo ng katwiran na tayo'y magkaisang loob, magkaisang isip at akala at tayo'y magkalakas na maihanap ng lunas ang naghaharing kasamaan sa ating bayan. Panahon na ngayong dapat na lumitaw ang liwanag ng katotohanan. Panahon nang dapat nating ipakilala na tayo'y may sariling pagdaramdam, may puri, may hiya at pagdadamayan. Ngayon, panahon nang dapat simulan ng pagsisiwalat ng mga mahal at dakilang aral na magwawasak sa masinsing tabing na bumubulag sa ating kaisipan. Panahon na ngayong dapat makilala ng mga Tagalog ang pinagmulan ng kanilang mga kahirapan. Araw na itong dapat kilalanin na sa bawat hakbang natin ay tumutungtong tayo at nabibingit sa malalim na hukay ng kamatayan na sa atin ay inuumang ng mga kaaway. Kaya mga kababayan,
Ating idilat ang nabulag na kaisipan at kusang igugol sa kagalingan ang ating lakas sa tunay at lubos na pag-asa na magtagumpay sa minibithing kaginhawahan ng ating bayang tinubuan. Ito ang pinaghanguan o sanggunian ng ating paksa sa araw na ito. Ang pangunahing mensahe ng akda ni Andres Bonifacio, ang dapat mabatid ng mga Tagalog ay ang paggising sa kamalayan ng mga Tagalog upang ipaglaban ang kanilang kalayaan mula sa pananakop at pang-aabuso ng mga Kastila. Binibigyan diin ng may akda ang mga sumusunod na punto. Una, pag-alaala sa kalayaan at kasaganaan ng mga Tagalog bago ang pananakop. Pinapaalala ni Bonifacio na ang mga Tagalog ay namuhay ng malaya, maayos at masagana bago pa dumating ang mga Kastila. Ikalawa, pagtaksil ng mga Kastila sa kanilang pangako. Ipinapakita niya ang panlilinlang at pang-aabuso ng mga Kastila na nagresulta sa kahirapan, kawalan ng dangal, at kaalipinan ng mga Pilipino. Ikatlo, panawagan para sa pagkakaisa at pagbangon. Hinihimok niya ang mga Tagalog na muling buksan ang kanilang isipan, magkaisa at manalig sa sariling lakas upang wakasan ang pananamantala at kamatayan na dala ng mga mananakop. Pang-apat, pagkilala sa katotohanan. Binibigyang diin niya na panahon na upang itakwil ang maling paniniwala at lumaban para sa kaginhawahan ng bayan. Ayan, binabati kita dahil natapos na nating basahin at unawain ang paksa tungkol sa ang dapat mabatid ng mga Tagalog ni Andres Bonifacio. Maraming salamat sa muli mong panonood at pakikinig ng ating aralin. Inaasahan kong malaki ang maitutulong sa iyo ng video lesson na ito sa iyong pag-aaral. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Huwag mong kalimutan na mag-like at i-share mo na rin para makatulong rin ito sa iba pang mag-aaral. May gusto ka bang ikomento tungkol sa ating tinalakay? O baka may request kang video lesson? I-comment mo lang din yan sa ibaba. At don't forget na mag-subscribe sa ating channel and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. Hanggang sa muli, ako po si Ginang Cruz, ang inyong guro sa Filipino Baitang Pito. Paalam!